Ako magdodonate ng kidney sa ate ko. Ano akala mo? Na madali lang mag-donate ng kidney? Hindi ko siya tatanggapin! Jordan, ikaw lang din naman yung iniisip nun. Siya lang din naman iniisip ko ah. Alam ko natatakot ka para kay Jordan. Pero yung kapatid mo, gusto kanyang mabuhay nang wala kang sakit. Pumapayag ka na? Oo Gagawin mo? Ate, thank you! Okay. Coach, babakot na po ako sa team. Sigurado ka? Alam mo, Jordan, pag-isipan mo munang mabuti. Nanghihina lang po ako dahil pangarap ko to eh. Alam mo ba kung kailan natatapos yung isang pangarap? Kapag sumuko ka. Tama po kayo, tita. Masaya ako na matutulungan ko si ate. Ang importante, matutupad pa rin ni ate yung mga pangarap niya. Ang ate mo? Nawawala siya, Doc. Tingin ko tumakas siya. Ayaw niya mag-surgery. Hanapin mo naman. Joel? Joel! Joel, sandali! Saan ka pupunta? Aalis ka ba? Joel! Bitawan niyo po ako! Joel, sandali! Joel! Saan kaya pumunta yun? Doc, hindi ko alam. Baka nagpapahangin lang siya. Nag-usap ba kayo? May nangyari ba? Doc, wala. Uwi kami kanina. Saan naman kaya pupunta yun? Anak, nakita ko si Joel nagmamadali. Parang aalis eh. Oh. Pupunta ko pala po si Joel. Hanapin ko lang po siya. Samahan ko na po. Pre, ano nga ulit itsura ng pasyente? Matangkad, maputi, mistisa. Sige, sabihan ko na lang kayo ha. Sige. Ano nangyayari dito? Ma'am, may nawawala akong pasyente. Private or SS? SS po. Ito mga taong to. Ang hilig-hilig hindi tumupad sa mga responsibilidad nila. Hanapin niyo yan, ha? Make sure hindi siya makakaalis dito sa ospital ko. Sige po, ma'am. Excuse me po. Lynette! Moira, wala akong panahon sa inyo. Meron po akong hinahanap. Sinong hinahanap mo? Yung nawawalang pasyente? Teka, hindi pa siya yung anak ng teacher? Oh my God, Lynette, this is deja vu. Ganon din ang ginawa ng tiyahin mo, di ba? Yung lola ni Annalyn nag-abscond. Bakit pa ang hilig-hilig niyong tumakbo sa ospital, wala naman kayong pambayad? Alam niyo, Ma'am Moira, napakamanhid ninyo. Wala akong simpatsya sa mga manloloko, magnanakaw at immoral. Siguro, ikaw yung tumulong sa pasyente para tumakas, ano? Ginamit mo yung mga teknik ng tiyahin mo? Hindi ko tinulungan si Joel para makatakas. Hindi ako ganong klaseng tao. Eh ano? Haliparot? Malandi? Pamigay? Tapos na po ba kayo, Ma'am Moira? Alam niyo po, kung wala kayong magawa sa buhay ninyo, bakit hindi kayo magpa-opera? Ipatanggal ninyo yung masama ninyong ugali. O hindi kaya, magpapalit kayo ng puso.
Yung mas bago, yung mas malinis. Baka sakaling magustuhan kayo ng asawa ninyo ulit. Walang hiya ka. Papatulan pa sana kita. Pero mas maimportanteng bagay pa akong dapat gawin. Doc, Jordan, maghiwalay na muna tayo. Dito ka, tapos doon ako, okay? sige po, Doc. Jordan, nasa si Annalyn? Tita, naghiwalay po kami para mahanap kagad si ate. Bakit ba umalis yung ate mo? Natakot ba siya? Akala ko ba okay na kayo? Tita, hindi ko rin po alam eh. Mabuti pa siguro hanapin na natin yung kapatid mo bago pa magkaroon ng problema. Sige po. Halika dito tayo. Sir, ito po pala yung mga kailangan yung pirmahan. Iwan mo na lang, ha? Patapos mo na yung van para ma-out na siya. Okay, sir. Copy. Bro, business ha? Oh, balita. Puka. Nagkatampuhan na naman daw kayo ni Lynette. Bilis naman ng chismis dyan. Ako ba? Oo naman. Parang nagsusolo naman to sila Lynette sa upahan nila. Dami kayang tao dun. Bro, kalma ka lang kasi. Jowa mo pa lang naman si Lynette. Hindi mo pa siya asawa. Huwag kang controlling ika nga ng mga millennials eh. Red flag yan. Controlling na ba yung tawag doon? Yung pinoproteksyonan ko lang naman yung mahal ko sa buhay? Yung ayoko silang masaktan? Bakit kami labidabs? Ganyan din naman kami. Oh, pero may umaaligid ka bang RJ at Moira? Yun lang. Wala. Kaya naman payapa at matiwasay yung buhay namin, bro. Alam mo, aminado ko, minsan sumusobra ako. Minsan. Oh, pero kilala mo naman ako, hindi ako ganitong tao. Hindi, kilala naman kita, pare. Isa kang maayos, mabuting tao. Pero minsan medyo mainit na ng ulo mo eh. Tsaka OA. Sige na. Nagawa ko na ng paraan yan. Pipilitin ko maging hindi OA. That's my boy. Ayan. Dapat medyo susuyuin mo. Yun eh. Hello, Lynette. Asan ka? Nasa school. Meron kasi akong ginagawa para kay Teacher Cherry. Gusto mo sunduin kita? Sige, mamaya na tayo mag-usap, ha? Busy kasi ako, eh. Sige, bye-bye. Binabaan ka, no? Tatampo pa yun. Ano ka ba? Parang hindi nakukuha sa mga tawag-tawag yun. Tita, Ano na naman? Hello, Nay? Anak, ay, naku, sorry. Nahanap mo na ba si Jewel? Di pa nga po, Nay. Kahit nga po sina Nurse Ivan tsaka Nurse Karen, hinahanap po nila, hindi pa rin po talaga makita. Naku, anak, mabuti pa siguro, bumalik ka na lang dun sa duty mo, ha? Baka mamaya mapagalitan ka pa, eh. Kami na lang ni Jordan ang maghahanap sa kanya, ha? Sige po, Nay. Update niyo po agad ako, ha? Sige, bye-bye. Nahanap na ba si ate, tita? Di pa nga, eh. Saan kaya pwede pumunta yun? Hindi kaya bumalik yun ng bahay ninyo? Tita, hindi po siya uuwi ng bahay. Kasi alam niya na pupuntahan namin siya doon. Saan kaya pumunta yung kapatid mo? May nag-abscond na pasyente? Opo, Dok. SS raw po. Pero hinahanap na po namin. Paano nakatakas? Pinatakas siya ni Lynette. Sige, thank you. Balitaan mo na lang ako. Sige po. Thank you po. Anong sinasabi mo tungkol kay Lynette? 1+1 lang naman yan eh. Unang-una, kilala ni Lynette ang magulang ng pasyente. Pangalawa,
This is not the first time it's happened to Lynette. Remember yung tsahin niya, muntik din mag-abscond? Wala namang kinalaman si Lynette doon eh. Hindi nga niya alam na nandito si Aling Susan. Huwag ka nga magkakalat ng fake news. At ikaw naman, updated na updated ka sa news ng buhay niya. Mag-aaway na naman ba tayo? Do you really want this to work? Palagi ka na lang aggressive. Hindi ka nauubusan ng bala. Look, alright. I'm sorry. Nasa stress lang ako na baka malaman ng board na may nakatakas tayong pasyente. Oh, don't tell me, pupuntahan mo na naman si Lynette. Sabihin mo kapag nahanap na siya. Nay, Annalyn, si Jordan po. hinahanap pa rin yung kapatid niya eh. Alalang-alala na nga eh. Sa kaya nagpunta yun? Teka muna. Wala pa siyang nasabi sa'yo? Wala pa siyang naikwento kung saan siya pwedeng magpunta? Wala po na eh. Di rin naman po kasi kami gano'n nakapag-usap. Sige, pahanapin ko na po siya. Baka mamaya ano na po nangyari dun. Oh, sige. Kaya nagpunta yun? Christine! Christine! Oh! Uy, mamaya, tamay tayo after duty. Oh, ba? Saan ba? Sa rooftop. Masarap magpahangin doon. Ah, sige. I-text mo ako, ah. Oh, sige, mamaya. Jewel, ano ginagawa mo dito? Bakit ka lumabas ng kwarto mo? Nainip kasi ako sa room eh. Actually, gusto ko nga pumanik sa taas eh, sa rooftop. Kaso, baka magalit yung nurse sa akin eh. Sa rooftop? Jordan! Jordan! Ginagawa mo dito? Ba't ka umalis ng kwarto mo? Jordan, ayoko nga magpa-opera. Ate, tigas naman ang ulo mo. Napag-usapan na natin to eh. Kaya nga. At yan ang decision ko. Final na yun. Pwede ba makinig ka muna sa amin? Huwag na po kayo makialam. Hindi ka naman namin kaano-ano. Ate, bakit? Napag-usapan na natin, di ba? Sinabihan ka na ng mga doktor. Natatakot ka ba? Jordan, hayaan mo na ako, please. Bahala na ako sa buhay ko, Jordan. Pero apektado kami sa mga decisions mo. Kaya nga. Sobra-sobra nang binibigay kong problema sa inyo. Ayoko maging burden, Jordan. Lalo na sa'yo. Ate, napag-usapan na natin to eh. Huwag mo ko iintindihin. Ang importante, gumaling ka. Huwag mo rin akong intindihin. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Yan ba kataas ang pride mo? Na hindi mo na kailangan yung tulong ko? Oo! Ayoko ibigay mo sa akin yung kidney mo kasi... Kasi ano? Kasi kailangan mo yan, Jordan. O bakit? Sa tingin mo, mahina ako? Jordan, hindi naman sa ganun. Diyan pala ang tingin mo sa akin. Sama mo talaga, no? Parang si Papa. Konting problema lang, nagpapatalo ka na. Yung pride mo yan, parehas kayo ni Papa. Alam mo, ate, yan ang sisira sa'yo. Pwede ba, huwag na kayong mag-away. Tama na yan. Alam mo, ate, sana sumama ka na lang sa kanya para wala na kaming problema. Hindi naman to magiging problema eh. Kung hahayaan mo lang akong mamatay. O sige. O sige, ate. Mamatay ka na lang. Oo nga. Lahat ng pinaghirapan mo, pinaghirapan namin, mamatay ka na lang. O yan, itaas mo yung pride. nga ako Diba, itaas mo yung pride mo. Isip lang kita eh. Hindi mo inisip. Oo, eto. Hawakan mo. Ikaw, hawakan mo yan. Mag-away kayong dalawa. Magpatayan kayong dalawa. Yan ang gusto niyo, di ba? Gusto niyo magpatayan, di ba? Ano ba iniintay niyo? Magpatayan na kayo! Ba't mo kayo nakikialam? Di ka naman namin nanay. Oo nga. Hindi din niyo ako nanay. Pero nasasaktan ako. Dahil nag-aaway kayong dalawa. Paano na lang kung nandito yung nanay ninyo? Kung ako nga naiiyak na, ano pa kaya siya? Ano ba kayong dalawa?
Hindi niyo ba iniisip yung nanay ninyo kung anong nararamdaman niya? Kung kayong dalawa nasasaktan kayo, yung nanay niyo nasasaktan din. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa inyong dalawa. Hirap na siya sa sitwasyon. Intindihin niyo naman yung nanay niyo. Hindi yung puro sarili niyo lang. Wala na nga kayong tatay. 3 na lang kayo. Mag-aaway pa kayo, magkakagulo pa kayo, magkakawatak-watak pa kayo. Hindi kayo magkakaintindihan kung mag-aaway kayong dalawa. Kapatid kayo. Kambal pa kayo. Dapat naiintindihan ninyo yung isa't isa. Dapat nagkakaunawaan kayo. Kilala ninyo ang isa't isa, hindi ba? Yun na po siya. Okay po, Doc. Thank you. Sabihin ka na lang po namin. Okay, sige. Thank you. Dok, nawawala daw yung anak ko, Dok. Saan siya nagpunta? Alam niyo po ba saan nagpunta yung anak ko, Dok? Ma'am, hinahanap na po si Jewel. Ma'am. Ate. Sorry na. Jordan, sorry ha. Hindi ko naman minimin yung sinabi ko eh. Alam ko naman yun. Sinasaktan mo lang ako. Pero in fairness sakit. Sorry. Sorry talaga. Ate, usapin mo ako. Ano ba yung problema? Bakit ba nagbago yung isip mo? Babakot na po ako sa team. Sigurado ka? Alam mo, Jordan, pag-isipan mo munang mabuti. Tapos, kausapin mo ako ulit. Sige, una na ako ha. Sige po, Coach. Sorry. Kasi Jordan, nakita kita kanina eh. Kausap mo yung coach mo. Sobrang nasaktan ka. Jordan, kasi ayoko i-sacrifice yung dream mo para lang sa akin. Hindi tama yun. Hindi talaga ako papayag. Jordan, bata ka pa. Gusto mo na maging basketball player. At magaling ka. Kaya please, huwag mo na akong unahin. Unahin mo sarili mo. Kasi yan ang tama. Ate, I admit, masakit nung umalis ako sa team. Na-let go ko yung pinaghirapan kong tryouts. Yung jersey ko sana, yung bagong sneakers, yung di ako makakalaro ng basketball. Masakit yun, ate. Pero mas masakit pag nakikita kitang nahihirapan ka, nanghihina ka. Yung may complications ka. Yung hindi ko nakikita kong ate na panay sermon. Ate, hindi ko kaya na mawala ka. Alam mo sa'yo ako kumukuha ng lakas. Mahina ka. Mahina din ako. Parang wala din ako. Jordan, iniisip mo lang yun eh. Pero kayang-kaya mo. Ate, alam ko. Oo, kaya ko. Pero hindi ako kumpleto. Ate, yung mga pangarap ko, nandyan lang yan. Nasa bench lang yun. Hindi mawawala yun. Pero ate, ikaw, kaya mong mawala. Diba, ate? May mga pangarap ka pa? Gusto mo maging lawyer, di ba? Paano mo gagawin yung kung wala ka? Ate, kailangan mo ako. Kailangan natin ang isa't isa.
Hindi ko kaya mawala ka. Kaya ate, huwag ka na makulit. Ikaw ang nag-aalaga sa pamilya natin mula na umalis si Papa. Kaya ate, hayaan mo lang ako. Ako na mag-aalaga sa'yo, sa pamilya natin. Okay na, okay na. Okay naman yung mga linyahan mo, Jordan. Sorry na ate. Basta yung promise mo sa akin, ha? Basta okay ka. Ate, alam mo naman, okay ako kung okay ka. Huwag ka nga. Tita, sorry po. Pasensya na po kayo, ha? Sorry na po. Naiyak ako sa inyong dalawa. Payakap na sa inyo. Kasalanan ko to, Dok. Hindi ko na naman nabantayan si Jewel. Lagi ko na lang silang napapabayaan. Hindi ko nga alam kung anong pinagdadaanan ng mga anak ko. Kung anong nararamdaman nila. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa kanila. Anong klase akong ina, Dok? Wala naman akong ibang sisihin kundi sarili ko. Wala ang papa nila. Responsibilidad ko sila. Siguro, galit sa akin ang mga anak ko. Siguro, iniisip nila na ako na lang ang umalis. Imbis na yung papa nila kasi hindi naman ako marunong magtaguyod ng isang pamilya. Hindi ko kayang mag-provide ng sapat. Ma'am, hindi po totoo yung mga iniisip ninyo. Si nanay nga po minsan, nakaramdaman ko po, iniisip niya na hindi po siya sapat, na kulang po siya. Pero hindi po totoo yun. Kasi alam niyo naman po, di ba, iniwan po kami ng tatay ko. Pero, dahil po sa kanya, natupad ko pa rin po yung mga pangarap ko. Si nanay po dati, no read, no write po talaga yun. Pero nagtrabaho po siya at ginawa niya po yung lahat para suportahan niya po ako. Wala pong masihigit doon, ma'am. Yung binigay niya pong pagmamahal po sa akin at suporta. At sure po kung ganun din po yung nakaramdaman para sa inyo ng mga anak mo. Tinan niyo nga po sila, bait-bait po nila. Sobrang matulungin po, tsaka sobrang mapagmahal sila. Si Jordan nga po, willing po siyang i-donate yung kidney niya eh. Kaya mabuti po kayong ina. Dahil napalaki niyo po ng maayos yung mga anak mo. Salamat, Dok. Pero, Dok, tulungan niyo akong hanapin ang anak ko. Nag-aalala ako sa kanya, Dok. Baka ano na nangyari sa kanya. Please, Dok. Tulungan po ako. Nay? Talaga po? Okay po, punta na po kami dyan. Ma'am, nahanap na daw po nila si Jewel. Ha? Puntahan na po natin. Talaga? Halika. Si patient Mendoza po pala. Ready na po siya para po sa operation. Bakit? Doktora Santos, sinabi ko bang pumayag ako? Alam mo ba kung magkano ang kidney transplant ngayon? 700,000 to 1 million pesos. Ayang si Mamoy na nagtataka na ako dyan. Ano problema niyan sa'yo?
Oo nga, Dok. Bakit pa mainit ang dugo niyan sa'yo dati pa? Talagang masama na ang tingin sa akin ni Ma'am Moira, kaya nakikiusap ako. Pwede ba? Umalis ka na. I'm sorry. Nasabi ko na nga, pre. Nandito ka. Dok, kailan po kami yung operahan? Dok, may problema ba? Palagi mo na lang ako pinagdududahan. Lahat na lang ng mga kinukilos ko, minamasama mo. Ngayon, kung di mo ako mapagkatiwalaan, itigil na natin itong relasyon natin.